po'y mag-umpisa na sa ating gawain na kahit hindi lang tayo, hindi ng Diyos. 2 or 3 that gathered in your name, in His name, He is in the midst of us. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Makibasa tayo sa salita ng Diyos sa awit 111 verse 1 hanggang 4. Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng malingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos. Pinananabikan ng lahat ng lingkod. Lahat niyang gawa ay dakila at wagas. Bukod sa maginit, hindi magwawakas. Pang-apat po, hindi inaalis sa ating gunita na siya'y mabuti, mahabang diba? Amen po ba? Amen. Amen. Tunay na ang Diyos ay karapat-dapat papurihan at pasalamatan. Sa lugar na ito, kaya nga po, tayo po ay mag-umpisa na sambahin ang ating Diyos. Purihin. Tayo mo na po yung manalangin. Hilingin natin ang presensya ng Diyos ay kumarito sa ating kalagitnaan. Salamat po Diyos sa gabi ito, God, ang hallelujah. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pagkakataon ng Lord. Na kahit po Lord na kaunti kami Panginoon, sinabi mo Lord sa inyo na 2 or 3 that God you are in the midst of us.
worship to you, Lord. Sa lang ang aming nais, Panginoon, ang mapapurihan ka at mapasalamatan ka sa lahat ng iyong ginawa, sa lahat ng aming naranasan sa buong isang linggo, Panginoon Lord. Maraming salamat sa iyo dahil tunay nga na dakila ka. Tunay na napakabuti mo, Panginoon. Kaya naman ngayong gabi, binibigay namin sa iyo ang aming buong puso, Panginoon. Hallelujah. We worship you, Lord God.
Praise God. Praise God. Ngayon naman po, dadako tayo sa mga testimony. Kung sino po gusto magpasalamat sa maganda at ginawa ng Diyos na kabutihan para sa kanyang mga buhay. Sino po? Naiyak po ako sa awitin natin. Sabi, and I live for you, sabi niya. Diba? Gandang namnamin yung kanta niyo. Yung mabuhay para kay Kristo, sabi niya. Ang mananatiling tapat ay siyang maliligtas, di po ba? Ganito po yung sayang kanta. Naiyak kayo, nakalawa ako kanina. Kaya sino po ba yung magpapasalamat? Wala po ba? Tara. Sorry po. Lagi lang ako sa thanks God talaga nakaraos ako ng 62nd birthday ko. Yes, December 9. Ay nga, twice na nag-celebrate. Favor ng God na walang pasok na ako na ipagluto ako. Tapos ayun nga, may nag-treat din sa akong friend. Please ka talaga mabiyaya ako, Lord. Wala akong pera, pero maliliit talaga yung ginagamit si Lord. Ayun. Tapos, nakakatuwa, pagkaman na lang sa Facebook, 3 times na ako nakakapagsimba umaga. I'm blessed kasi, ayun nga. Hindi ko sa makakalain na ang dali naman pala. Magko-comment lang ako papunta to, tapos pa-okay, may ahatin na ako ng party, Pastor Ana. Kaya Lord to God dahil nakakatahagi sa ganitong gawain. Huwag natin mamiss talaga yung kung ano yung mga favor na ibinigay sa atin ng Lord. Ang daming favor ng Lord. Yung isa-isa ng tao. Pag Lord to God. Amen. Praise God. Hallelujah. Gusto ko ibalik lahat ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Kasi first time ko po talaga makapagsimbang gabi. And for me, privilege po talaga yun na gumising ka na maaga to worship the Lord. And gusto ko rin po magpasalamat sa Lord. Kasi po, may subject po kasi kami na legal aspect, which is that then naka-receive po ako ng award, blessing group members and blessing leaders. And gusto ko, ayaw ko i-take yung credit doon kasi alam ko na na-receive ko po yung award na yun kasi yung Lord po yung nagbigay sa akin ng knowledge and wisdom and strength, kaya na-receive ko po yun. For me po, hindi ko po yung kaya sa sarili ko. And sa totoo lang po, marami po akong gusto magpasalamat sa Lord na sa kabila ng mga naranasan ko these past few days, etong week po na to. Kasi po, finals na po namin and nagsabay-sabay po lahat ng gawain. Kumbaga, isang bagsakan na lang po. And si Lord po yung kinakapitan ko, kinukuhanan ko ng lakas. Kaya kahit na sa mga nararamdaman ko, nakakatayo pa rin po ako, nagigising pa rin po ako sa umaga. Even yung little things po na even struggling po kami financially, but the Lord keeps on providing for us, for my family, and ayun po, gusto ko pong ibalik yung lahat ng pasasalamat sa Lord dahil binigyan niya po ako ng buhay na may purpose and gusto ko magamit para sa Kanya. Opo, meron pa po ba? Nasamantalay ko na rin po ang nakakatatlong umaga na. Praise God. Ay kulang sa tulog, pero Diyos talaga mabuti. Hindi niya pinararamdam na uyat ka, na makikinig ka, na praise and worship ka pa. Galing po naman ginagawa ng Lord. Kaya higit na
tayo'y handa natin ating pagdinig sa buhay ng ating lingkod na si Janet Alice. O sama-sama po tayong magdikit at manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Pupuri nagpapasalamat kami sa mga oras na ito. Lord mo na hindi kami nagkatipon, Lord God, upang patuloy na magpalakasan. Patuloy, Lord, na mabusog sa pamamagitan ng pakikinig ng mga salita. Muli ang aming mga kaluluwa, O Diyos, ay bibigyan mo ng lakas, ng sigla, ng patuloy na buhay, na pag-asa at pananampalataya. Kaya alam namin, Panginoong Diyos, na lahat ng aming mga ginagawa ito, O Diyos, ay hindi po nawawala ng kabuluhan. Kaya naman, O God, welcome namin ang iyong banal na Espiritu, na siya malayang gumawa at kumilos, Lord God, sa kalagitnaan ng gawaan ito. Magpakahayag ka, Panginoong Diyos, bawat isa sa amin. Hayaan mo, Lord God, let your audible voice, Lord God, let your words, Lord God, speak to us, Panginoong Diyos, sa gabi ito. Malaya namin malanasan ang presensya mo at ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang maitaas, mapapulihan at maparangalan. Salamat po, Panginoong Diyos. Pinupuli namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat po. Salamat sa Panginoong Diyos. Tunay na napakabuti ng Panginoong Diyos. Ano? Di ba? Talagang ilang araw na lang. Talagang andun na. Lahat excited. Lahat talagang kami hindi lamang para sa bata. Yung kapaskuhan. Kasi akala nila, uy, panahon na naman ng mga bata. Sasaya na naman ng mga bata kasi Pasko. Pero hindi po. Sabi niya, ang kapaskuhan ay para sa lahat. Bata man, matanda man, may hindi pinawala. Sabi nga, para sa ating lahat yan. Kasi, di ba, patuloy natin inaalala ang dakilang kapanganakan ng ating manliligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. At may kaugnayan po yung patuloy sa ating pong pag-aaral sa gabi nito about Christmas. Ang tema po ng ating pag-aaralan, sabi po dito, God's Grace Display. Kaya nga, salamat sa biyaya. Thank you for the grace of God. Matutungkayan po natin yan sa aklat ng John, chapter 1, verse 16 and 17. And also in the Titus, chapter 2, verse 11. Sabi po ng aklat ng John, verse 16, from the fullness of His grace, we all receive one blessing after another. Sabi naman doon sa ibang translation, from His fullness, we have all received grace upon grace. Verse 17, for the law was given through Moises, grace and truth came through Jesus Christ. Mula sa kapuspusan ng kanyang magandang loob, tumanggap tayo lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pagpalain po ng Panginoong Diyos sa kanyang mga salita. At sa aklat din po ng Titus o Tito, chapter 2, verse 11, sabi po dito, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Sapagkat nahayag na ang kagandang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ano nga ba ang biyaya? What is grace all about? Imagine po natin isang bata, isang 1-year-old na bata, reaching for a toy. Pilit niyang inaabot yung laruan niya doon sa napakataas na lalagyan or cabinet. Imagine a child reaching for a toy, placed just outreach. No matter how hard, patuloy niyang ini-stretch ng kanyang mga kamay, kanyang daliri, ang kanyang maliliit na daliri para lang maabot yung gustong-gusto niyang laruan. Kaso hindi niya nga maabot. Then suddenly, sabi nga, a gentle hand lifts the toy and placed it with his lap. Merong isang kamay na nag-abot nito para sa kanya at inilagay sa kanyang maliliit na daliri o kamay. And it is the grace in its purest form. Undeserved gift. The helping hand extended when least expected.
Yung sudden na kamay na pagtulong dun sa bata, ito yung hindi niya inaasahan eh. Gusto na niya gumip up para abutin yung laruan niya. Pero all of a sudden, merong tumulong sa kanya. Merong kamay na nag-abot dun sa laruan para makuha niya yung laro. Sabi nga, the helping hand extended but least expected, and that is grace. Ang biyaya ay isang hindi inaasahang regalo o kabutihan mula sa Diyos na nagdudulot ng malaking kabutihan sa buhay ng isang tao. Sa iyo yun, sa akin yun, sa ating lahat. Ito ang biyaya na tinatawag. It is a central part of a Christian faith and the basis of our salvation. Pinaka-central part ng buhay pananampalataya ng bawat Kristiyano at basihan po ng ating kaligtasan. At ang biyayang ito na ating pinag-uusapan ay kaloob ng Diyos. Grasya, biyaya, pagpapala, kabutihang tinanggap o kagandahang loob. Na minsan, ito nga ginagamit na pangalan ng tao eh. Grace, grasya. Madalas, ibinibigay ito sa atin ng Panginoong Diyos to remind us na pwede tayo magsimula. Pwede tayo magsimula ulit gaano man ka-messy ang ating nakaraan. Gaano man kagulo yung ating nakaraan. Gaano man ka-negatibo yung mga nararanasan natin. God give us grace to start something new and better. Minsan may mga pagkakataon para bang, eto na lang ba? Eto na naman, magpapasko na naman. Ganito pa rin ba yung buhay ko? Ganito pa rin ba kami? Wala bang pagbabago? Kapatid, there is the grace of God. Na kung minsan sabi niya, gaano man, na tinitignan natin yung buhay from January to November, 11 months, and now, for the 12 months, tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo yung paligid mo. Tingnan mo ang pamilya mo. Wala bang pagbabago kang nakita? Baka ang natatanaw lang natin, puro pangit. Puro hindi maganda. Pero in the other side of it, meron pa rin maganda. And that is the grace of God. The grace of God that give us something new and better. Sa kabila ng mga kapangitan, sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng mga bagay na hindi natin inaasahan. But there is the grace of God still working in us, in behalf of us. Hindi pa ba natin ipagpapasalamat ito sa Panginoong Diyos? At anong kaugnayan po nito sa Paskong darating? Ano ba itong kaugnayan nitong grace, nitong biyaya, nitong pagpapala nito? Sabi nga, God's grace is deal with the root problem. Meron pong pinag-uugatan po yan. The root problem of humanity is a sin, yung kasalanan. Kasalanan ang pinag-uugatan nito. And that sin, at itong kasalanan na ito, leads to separation and we need a Savior. Itong kasalanan na ito, nagdadala ito para ma-separate tayo. Saan? Sa Panginoong Diyos. At kailangan natin siya. Kailangan ng bawat tao, kailangan ng bawat isa, yung manliligtas. To change our heart, para baguhin tayo. Lalo na itong pusong ito. Kasi nga, hindi lang basta natin nakikita yung mga pangit, negatibo, kundi patuloy na nararamdaman natin. At ito yung nagbubudyok sa atin para manlumo tayo, manlupay-pay tayo, at para hindi natin makita na merong magandang bagay na ginagawa ang Panginoon sa bawat isa sa atin. We need a Savior for the forgiveness of our sin. And that is what Christmas is all about. Christmas is God's grace displayed in Jesus. He sent us a Savior. Ang Kapaskuhan po, it's all about the grace of God displayed. Na kung saan ibinigay niya, kaya nga merong Jesus na isinilang. Merong isang munting baby doon sa sabsaban na isinilang. For what? Para lang mabuo lang na, para may Pasko lang. Hindi. For us to save. For us, we need a Savior sa lahat ng mga bagay na nararanasan natin. Hindi lang ng panahon ng unang tipan, ng lumang tipan, kundi magpa hanggang ngayon. We still need a Savior. At hindi natin magagawa ito
sa sariling lakas natin, sa sariling karunungan natin, anuman ang estado ng buhay natin, still, we need a Savior. Savior. Blessed Christmas po sa bawat isa sa atin. How are we celebrate this Christmas? Paano nga ba natin sineselebrate ang Kapaskuhan? Is it about shopping? Shopping dito, shopping doon? Gift giving? Family time together? Reunion? Vacation? Wow, sarap nun. Baka bakasyon na. Well, how we celebrate depends on our understanding of the significance of Christmas. Kung paano po natin isi-celebrate ang Kapaskuhan, doon natin kung paano rin natin nakikit at lubos na maunawaan ano nga ba yung importance nito. Hindi lang ba sa Paskong darating, hindi lang ba sa isi-celebrate natin, kundi gaano ba kalalim yung pagkakaunawa natin with the term Christmas. The truth is, many of us celebrating Christmas without focusing on the celebrant, Jesus Christ. Tama po ba? Kasi ngayon, focus ang tao saan? Pamimili, ng ihanda, ng bagong damit, bagong gadget. Lahat ng mga bagay na magbibigay satisfaction sa sarili. Ito yung focus ngayon ng maraming tao. And that, sabi nga the truth is many of us, even us, tayo minsan mga Kristiyano na nga celebrating Christmas without focusing on the true celebrant, which is Jesus Christ. Kasi marami akong darating na bisita kasi ganito, ganon. Sabi nga natin, paulit-ulit natin, sino ba yung may birthday? Bakit ikaw yung aligaya? Sino ba yung may birthday? Bakit ikaw yung natataranta? We are focusing on what satisfies our needs. We are focusing kung ano yung makapagbibigay ng kasiyahan sa atin at hindi makapagbibigay ng kasiyahan at kalaguran kung sino talaga yung may birthday sa araw na yun. It's all about Jesus Christ. So God's grace is not a one-time event, but a continuous flow of blessing. Hindi lang sa tuwing sasapit po ang buwan ng Disyembre, maalala natin na mabiyaya na naman ang Diyos kasi maraming blessing. Tama? Pag dumadating na po at tumutungtong ng December, ang isip natin, wow, ang dami na naman namin blessing na marireceive. Ang dami ko na naman matatanggap na regalo. Ang dami ko na naman mga opportunities, mga privilege, mga bagay-bagay na matatanggap kasi Disyembre na. At mga kapatid, sabi nga God's grace is not a one-time event, but a continuous flow of blessing. Hindi lamang sa tuwing sasapit ang Disyembre, maalala natin na mabiyaya ang Diyos. Dahil maraming blessing. May 13-month pay, may bonuses, mga regalong matatanggap, maraming handang pagkain, kabi-kabila mga party, balikbayan boxes, ano bang mga bagay na inaasahan natin kapag sasapit ang Christmas event or Christmas celebration. God's grace is a continuous flow of blessing, not just a one-time event. Hindi lamang po tuwing Disyembre yun. Mga kapatid, ang grasya ng Panginoong Diyos, continuous flow of blessing. Hindi lang tuwing Disyembre, dahil marami tayong natatanggap, kundi continuous flow of blessings. That is why, sa gabi pong ito, the reason we celebrate is to always remember the sufficient grace of God, how it flows, and why we need it in every day of our life. Bakit nga ba natin kailangan itong tinatawag na grace of God sa ating pang-araw-araw na buhay? Because, number one, it is God's unmerited favor. Have you ever heard the word unmerited favor? Sabi nga po, unmerited favor means receiving something good, like blessings, love, or salvation that you haven't earned, deserved, or worked for it. Yung sinasabi kong unmerited favor, ito yung something na kung saan hindi natin deserve eh. Hindi naman natin pinagtrabahuan eh. Pero patuloy nating nararanasan. Patuloy na ipinagkakaloob sa atin. Sabi nga po ng 1 Timothy chapter 1 verse 14, the grace of God poured out on me abundantly along with the faith and love that are
the Greek word charis. So the grace of God was infinitely more than just sufficient, as expressed by faith, resulting in love which are in Christ Jesus. Because of our faith. Because of our faith, kaya merong grasya ng Panginoong Diyos. Kaya natin nararanasan yung grasya ng Panginoong Diyos that resulting in love and salvation ng ating buhay pananampalataya. Sabi nga po, ito po yung give beyond measure. Grace is not a reward for our good deeds, but a gift freely given to humanity which cannot be earned or deserved. Hindi nga tayo karapat-dapat eh. But because of this unmerited favor of God, minarapat niya na makatanggap po tayo ng libreng regalo ito. Ano nga ba ito? Sino nga ba ito? The birth and death of our Lord Jesus Christ. Tuyuin mo yun. Because of that life sacrifice, binigay sa atin, naranasan natin yung mabiyayang kaloob ng Panginoong Diyos. We don't deserve it. Hindi natin ito pinagtrabahuhan, hindi natin ito na-earn, but because of that grace, because we have faith in God, we receive that grace of God. Saan pa ba tayo, diba? Sabi nga, no, it is sufficient, more than sufficient, expressed by means of our faith. Higit pa at sapat, higit pa sa sapat. At minarapat niya na makatanggap ang bawat isa sa atin. Walang pinipili po ang grasya nito. Walang pinipili, hindi niya sinasabing para lang ito sa mga marunong, para lang ito sa may alam, kundi sa bawat isa sa atin, lalo na po tayo na tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang hari at tagapagligtas sa ating buhay. Bilang kinilala siya. Sabi niya, hindi lang basta siya isinilang na simpleng sanggol sa sabsaban, kundi sabi makabuluhan, makasaysayan ang pagkakasilang ng ating Panginoong Jesus. At ito yung magdadala sa bawat isa sa atin tungo sa hangganan na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ikaw, ako, tayong lahat, karapat-dapat na tumanggap nito. Walang exempted po sa lahat nito. Kaya nga, it is a gift beyond measure that grace is not a reward for our good deeds. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil marami tayong magagandang bagay na ginawa. Not just because of our good deeds, it's because it is freely given, libre, na ipinibigay sa atin ng Panginoong Diyos. We don't earn or deserve it. Kaya nga sabi, no, this unmerited favor of God, minarapat niya na ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Kasi bakit? Tinanggap natin siya ng buong buo, ng walang pag-aalinlangan, ng walang agam-agam. Kasi naranasan natin yung totoong kabutihan ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Kung bakit tayo narito ngayon, at kung bakit tayo patuloy, nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon Diyos. Because of that God's unmerited favor. It is an act of pure love from our Creator. Napaka-pure, napakadalisay po ng dakilang pag-ibig ng Panginoong Diyos, ng ating manlilikha. It is the undeserved favor that extends to us, even we stumble and fall. Diba? Kahit na minsan nga nagkakamali na tayo Kahit na may mga pagkakataon nagkakabalay-balentong na tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang, still, there is the undeserved favor of the Lord na patuloy na ibinibigay sa atin. That is the act of pure love. Purong-puro, walang halong pag-aalinlangan, walang halong sinasabi na hindi peke. Yung pag-ibig na itinadama sa atin ng Panginoong Diyos. Even when we stumble and fall. Even when we stray from the path. Kahit na minsan gumigewang-gewang na tayo, still nandyan pa rin ang grasya ng Panginoong Diyos. Para akalin tayo, i-align tayo sa nais ng Panginoong Diyos, sa path na nais ng Panginoong Diyos. And it is the light that shine upon us in our darkest moment. Have we experienced the darkest moments of our life? Lahat tayo meron dyan. Merong darkest moment na tinatawag. And that darkest moment, doon, pinatutunayan ng Panginoong Diyos. He is the light. He is the light. Siya yung liwanag. Sa kabila ng ating mga nararanasan, sa kabila ng ating mga problema at
pagsubok, still, there is a certain light that will give us hope, that will give us assurance, that will give us a true love na mararanasan po natin. Reminding us that we are never truly alone. Ito yung patuloy na paalala ko sa atin, sa bawat isa sa atin, that we are never truly alone. Hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo iniiwanan ng Panginoong Diyos. Na minsan, may mga pagkakataon itong grasya na to, naaabuso natin. May mga pagkakataon, okay tayo ngayon. Masagana tayo ngayon. Chill tayo ngayon. Pero pag may mga pagkakataon na lugmok tayo, doon natin naaalala, Lord, Jesus, narito po ako. Tulungan mo po ako. Sa panahon ng ba na lugmok tayo, doon natin naaalala na may grasya ng Panginoong Diyos na ibinibigay sa atin. Sana lagi, everyday, huwag po natin abusuhin yung grasya na ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kasi it is always reminding us, without the grace of God, we are nothing. It is a reminder for all of us that without the grace of God, saan kaya po tayo ngayon? Pero salamat, because of that unmerited favor that we don't deserve it. Meron naging karapat-dapat tayo dahil mahal na mahal tayo ng Panginoong Diyos. Diba? Diba ang sarap ng pakiramdam nyo kapag alam mo may nagmamahal sa iyo? Sa tao nga lang, sa kapwa-tao, sabi niya, kinikilig na tayo eh. Inspired na tayo eh. Talagang, wow, buong maghapon, parang walang kapaguran. How much more? The one who bless us, the one who give us strength, the one that will give us everything that we need. Hindi pa ba tayo magiging excited? Hindi pa ba tayo magiging, sabi nga no, parang may kadate ako ngayon, kailangan maaga ako. Pero may mga pagkakataon ng mga Kristiyano, nababaliwala na yung salitang commitment para sa Lord. Yung salitang grasya na binibigay ng Panginoong Diyos. Okay na Lord, naiintindihan ako ng Lord eh. Okay Lord, kahit hindi ako dumalo, maintindihan naman ako ng kapatid. Maintindihan ako ng Lord. Kapatid, the flow of God's blessing is a continuous flow. Pero sabi nga, huwag naman natin abusuhin. Huwag naman dumating yung time na lugmok na tayo, hinanghina na tayo, saka doon pa lang natin maalala, may grace pala ang Lord. Nandiyan pala ang biyaya ng Lord. So, it is an act of pure love from our Creator. Pure. It is undeserved favor that extends to us even when we stumble and fall. Even when we stray from the path. And it is the light that shines upon us in our darkest moments, reminding us that we are never truly alone. Ano nga ba itong example ng unmerited favor? Sabi nga, naalala po ba natin yung magnanakaw na katabi po ni Jesus doon sa cross, diba? The death on the cross from Lucas chapter 23 verse 39 to 43. Sabi nga yung thief crucified beside Jesus had no time to perform good works, but Jesus assured him of paradise. His salvation was entirely by grace. Walang ginawa yung tao na yun. Sabi nga, pinarasahan siya dahil magnanakaw siya. Pero anong sabi niya doon sa Panginoong Diyos? Katabi niya, ang Diyos, sabi niya, alalahanin mo ako. Diba? Pagdating mo doon, saan? Sa halik ng Diyos. Alalahanin mo lang ako, Jesus. Pero anong sabi ng Lord, diba? Jesus assured him of paradise. His salvation was entirely by grace. And that is unmerited favor. Naranasan ng death na yun, ng magnanakaw na yun, yung unmerited favor na galing sa Panginoong Diyos. Wala siyang ginawa eh. Pero sinabi niya, Lord, alalahanin mo lang ako. Alalahanin mo lang ako. Tayo ba? Sa panahon na tayo nahihirapan, sa panahon na tayo lugmok, sa panahon na tayo nasa kalimlan, lagi ba natin, Lord, tulungan mo po ako. Panginoong Diyos, alalahanin mo po ako sa ganito kong kalagayan. O baka kapag okay tayo, kinakalimutan natin ang Panginoong Diyos. Kapag okay tayo, malakas tayo, mabiyaya ang ating buhay. Lord, okay na po ako, sige lang po. Pero kapag wala na, lapit na naman tayo sa Panginoong
Diyos. No. Whatever our situations, good and bad, ano man yung kalalagayan natin, still, lagi natin alalahanin ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Because there is the unmerited favor of God na hindi natatapos, hindi nauubos hanggang sa huli. Nariyan pa rin. Another thing is sa buhay po ni David, di ba? The whole book of Psalm, mababasa po natin yung unmerited favor ng Panginoong Diyos sa kabila ng mga weaknesses ni Haring David, sa kabila ng kanyang pag-uulang, sa kabila ng mga bagay-bagay na nararanasan niya, still, nandyan ang unmerited favor ng Panginoong Diyos. Even sa bawat isa sa atin, ano man ang kalalagayan natin, still, nariyan po ang unmerited favor ng Panginoong Diyos. How can we gain that unmerited favor of God? Sabi ng Romans chapter 5 verse 2, we have gained access through faith. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. So to gain access and increase in God's unmerited favor, the key is faith. Pananampalataya lang. Dumadating po ba ang ating pananampalataya parang nanghihina? Dumadating po ba na ang ating pananampalataya parang umaandap-andap na? Sabi nga, no? Faith to believe that we are indeed highly favored by God. Titiwala tayo na ako, highly favored ako ng Panginoong Diyos. I am blessed by God. And because that is faith, i-activate po natin lagi ang ating pananampalataya natin. Sabi ko nga po nung the last, sunod-sunod po yung pinuntahan natin. Sabi ko parang narindi yung katawan ko. Parang ng pagod. Pagod sa biyahe, sa kuya. Talagang after ng Batangas, tapos Antipolo, tapos gawain dito, parang bumigay yung katawan ko, naramdaman ko talaga yung pinagpawisan po ako at sobrang lamig ng katawan ko na. Sabi ko, Lord, yung favor mo po, Lord. Parang ayoko na pong lumabas ng mga tayo kasi sabi ko, ilang araw lang ako nagkasakit, 3 kilo na yung nawala sa akin. Sabi ko, parang hiyang-hiya ako lumabas kasi sabi ko, papayat ko na ba? Sabi niya, kaya ka ba bumaba? Sabi ko, parang hindi. Iba yung pakiramdam ko, gumaan ako. Talagang totoo naman ko. Yung ilang araw lang na yun, 3 kilo kagad yung nawala sa akin. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman po ako. Ayoko po ng ganito. Ayoko ganito na nanghihina ako. Ayoko po yung sasamba ko na para akong lambot na hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. Because of that faith, kapag inactivate pala natin yung faith at hindi natin inalagaan yung nararamdaman natin pangit at negatibo, mararanasan natin yung unmerited favor ng Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon Diyos sa inyong kalakasan, kagalingan, sa iyo, sa akin, sa ating lahat, patuloy natin mararanasan yan. Ano man ang hilingin mo, gamitin natin yung ating pananampalataya. That is the unmerited favor of the Lord. Faith is a manifestation of God's grace. Sabihin mo sa katabi mo, highly favored ka, kapatid. Highly favored ka. You are more than blessed. We are more than blessed. Sabi nga grace is not simply about forgiveness. It is also about transformation. It is the power that lifts us from the mire of sin and set us on the path toward life. Live in accordance to God's will. Lahat naman tayo gusto natin na makasunod at masunod kung ano yung kalooban ng Panginoong Diyos. And this is all about the transformation of our life because of your faith, because of our faith, because of that unmerited favor of the Lord. It empowers us to overcome our limitations. Lahat po tayo may mga weaknesses. Lahat tayo may limitations. We choose to love over hate and to extend compassion to others. It calls us to action to live a life that reflects the love and mercy that we have received. And it compels us to share these gifts to others. Diba? May mga pagkakataon, sabi nga yung may testimony tayo Hindi natin hinahayaan na manahimik tayo sa magandang bagay na ginawa ng Panginoong Diyos. Tama po ba?
tunay at sadyang napakabuti ng Panginoon Diyos because of that unmerited favor of God na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Remember that we are not defined by our failures, but by the love that has in us. Hindi tayo kinikilala dahil sa mga pagkakamali natin. Si Sister Jemima, ano yan eh? May ginawang kasi yung pagkakamali. Hindi tayo kilala dahil doon. Hindi tayo kinikilala. Dahil doon, we are, sabi nga no, kinikilala tayo kung paano tayo binago ng Panginoon Diyos. Kinikilala tayo kasi ito yung senior natin kabutihan ng Panginoong Diyos eh. Sabi nga, we are not defined by our failures. Hindi dahil sa mga mali natin, hindi sa mga pagkukulang natin, hindi sa mga kapalpakan natin kung bakit tayo kilala, kundi kinikilala tayo dahil mabuti ang Diyos sa buhay natin. Ipinaranas niya yung dakilang pag-ibig niya, kung paano tayo pinagaling, kung paano tayo binigyan ng mga pagpapala na meron tayo ngayon. At sabi nga no, compels us to share this gift to others. Hindi tayo nananahimik at patuloy natin ihahayag yung kabutihan at grasya ng Panginoong Diyos na tinanggap natin. Sabi nga no, let us extend this same love, the same grace to every soul that we encounter. For in doing so, we become an instrument of God's boundless love in this world. Amen? Nagiging instrumento po tayo, kaya may the grace and unmerited favor of God be with you now and always. Manatili, maranasan natin ang unmerited favor ng Panginoon Diyos. Kasi sabi niya, walang hanggan yan. Walang katapusan yan. Patuloy at patuloy na dadalo ito. Nasa sa atin po yung pagpapasya. Kung patuloy din natin tatanggapin ito. Amen? Pangalawa po, sabi dito, renewal and redemption. Renewal can be a help, fresh understanding, salvation, or renewal of life. It is about changing into something new and better. Renewal in Christ is that we are made into something better. Remove all sinful self and totally renewed our lives. Sabi po ng Ephesians chapter 4 verse 22 to 24, to put off your old self which belongs to your former manner of life and is not corrupt through deceitful desire, and to be renewed in the spirit of your minds, and put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Renewal happens when we allow God to complete His work within us through the Holy Spirit. Ang renewal, mangyayari lamang po na ito kung paintulutan po natin ang Banal na Espiritu na malayang gumawa at kumilaw sa ating mga buhay. Nandun yung kapahintulutan natin. Pero kung ayaw natin, wala magagawa ang Banal na Espiritu. Kasi it's a matter of choice. Pero sabi nga yaman tayo po bukas na sa katotohanan ng salita ng Panginoong Diyos. We always welcome the works of the Holy Spirit in our lives, diba? Every time sa mga gawain, sa mga bagay na ginagawa natin, pinaplano natin, iniisip natin, we invite the work of the Holy Spirit to guide us, to lead us, para patuloy na mapapurihan, maparangalan ng Panginoong Diyos. At sabi nga, magkaroon ng renewal of our mind, in our spirit, na siyang patuloy na magdadala sa atin into a new heart and mind, leading into a new spirit. Sabi nga po ng Titus chapter 3 verse 5, He has saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. And what is about redemption? Redemption is a profound concept of being saved, rescued or restored from sin, spiritual bondage or suffering, often through divine action, leading to a renewed relationship with God, inner wholeness, and meaningful life. Meaning, it is a buying back or rescuing, or atoning for something lost through payment sacrifice, transformative action, restoring it into a former value or freedom. So, nagkakaroon tayo ng kalayaan.
with that renewal, with that redemption, nagkaroon tayo ng kalayaan. Kalayaan saan? From the bondage of sin, from the bondage of sickness, from the bondage of poverty. Ano pa mga bondages? Ano ba yung mga bagay na nagiging sanhi ng ating mga paghahina, pagkalugmok? Anything na kung saan magdadala sa atin, sabi nga, para saan? Sa buhay na hindi natin inaasahan. God gave us a blessed life. God gave us an opportunity, a privilege to live a life in its fullness, Pero it's up to us. It is our choice. Choice natin. Tayo yung pipili kung ito ba yung gusto natin o balik tayo sa dati nating buhay. Buhay na kung saan kahit na minsan dumadaan tayo sa mga baku-baku, pero alam natin, sa bawat paglakad natin, sa bawat pagsunod natin, kasama natin ang Diyos sa magtatagumpay. O doon tayo sa madaling buhay. Madali, maraming opportunity na hindi naman natin alam kung ito nga ba'y mula sa Panginoong Diyos o hindi. Kasi nai-enjoy natin, nakakalimutan natin na ang lahat ng ito'y mula sa Panginoong Diyos. Akala natin, sa sariling lakas natin, sa sariling tulong natin, but all of it, it comes from the grace of God. Kaya nga, sabi ng Ephesians chapter 1, verse 13 and 14, it's all about securing our deliverance from the bandages and condemnation of sin. Wala na tayo sa condemnation. Wala na tayo, malaya na tayo from all the bandages na pumipigil sa atin para gawin kung ano yung nais at kalooban ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Minsan, kalooban pa rin natin yung nasusunod, tama? Gusto ko to, Lord Lord, mas madali dito Anak, hindi yan. Dito ka. Diba? Kaya, in the end, bandage pa rin tayo ng sarili nating pagpapasya. At sabi nga, redemption is the act of saving Christian from sin and its consequences through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya nga may Jesus Kaya nga mayroong isang sanggol na ipinanganak doon sa sarsaban para patuloy na magpaalala sa atin the goodness of God, the faithfulness of God, His awesome kindness. Ano pa ba yung mahanapin natin? A little child born in a manger is a child that will save and redeem mankind from the power of sin and death. Sa tingin ng iba, bata lang yan sanggol lang yan Hindi nanganak nga lang sa sabsaban Ano ba yung sabsaban? Ito yung kulungan ng mga hayop Pero that child, ito pala, itong sanggol na to, ang siyang magliligtas, magtutubos sa buong sangkatauhan from the power of sin and death. Di ba? What a wonderful creation. What a wonderful message of God. Na kung saan, akala lang natin, sa bawat taon na dumadaan, sa bawat December na dumadaan, ito na naman, Pasko na naman, paulit-ulit, Pasko, ganito na. Pero it reminds us that there is a child born in a manger that will save sa'yo, sa akin, sa ating lahat, sa buong mundo. Patuloy na tatanggapin ng maraming tao yung inaalok ng Panginoong Diyos sa kaligtasan. Mararanasan nila yung sinasabing unmerited favor of the Lord. Sabi nga ng Mark, chapter 10, verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and give His life as a ransom for me. Diba? Hindi naman siya, sabi nga, Diyos na nga siya Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero, hindi niya inayaan siya yung paglingkuran. Kundi siya pa yung naglingkod. Siya pa yung nag-alay ng buhay. Para saan? Sa katubusan ng karamihan. And those who receive God's gift of redemption through His Son will be the standing proof of His glorious grace
and will never get tired of singing His praises. Di po ba? So much grace, abundant grace of God. Kaya nga tayo nagpupuri eh. Kaya tayo sumasamba. Kaya tayo patuloy na nagpapasalamat sa Diyos because of the unmerited favor of God. Because of that grace of God na nararanasan natin. Ang sarap magpuri, ang sarap sumamba, ang sarap magpasalamat. Kaya na may mga pagkakataon, diba, yung kalalagayan natin, hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo gano'n na nakaangat, pero there is a secret in this heart. Amen. Kakaibang saya, kakaibang gala, because we experience the unmerited favor of the Lord. Na minsan sasabihin ng nasa labas, ang saya-saya mo naman, parang hindi ka tumatanda, ilang taong ka na, parang hindi ka naman 50 plus, parang hindi ka pa naman senior. Bakit ang saya-saya niyo dyan? Wala naman kayong mga trabaho, ang saya-saya niyo. Because of that unmerited favor of God. Amen. Diba? I-share natin ito para sa na rin maranasan din nila yung grasya ng Panginoong Diyos na nararanasan natin. Those who receive God's gift of redemption through His Son will be the standing fruit of His glorious grace. Makakapagpuri ka, kapatid, makakapagpasalamat ka, makakapagngiti ka. Kasi bakit? We have the glorious grace of God. And we will never get tired of singing praise and worship to the Lord. So much grace. Abundant grace of God. Amen? Pangatlo, sabi po nito, available to all. Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in this present age. The birth of Jesus Christ and the grace He brings that save all people, and this grace is the basis for the traits like self-control, respect, and godliness, full faithfulness, dignity, and love. Grace is not a license to sin. Yung grasya hindi ito lisensya para lagi tayong magkasal. Yung grasya naman ng Panginoong Diyos, sagana naman ng grasya ng Lord, kaya magpapakulit-ulit na tayong magkasala. Hindi po lisensya ang grasya ng Diyos to continue to sin, but a source of strength to overcome it. Pinagmumulan po ng kalakasan natin itong grace na to para anuman yung mga temptation, anuman yung mga kasalanan, ma-overcome natin yan. Hindi tayo magre-rely doon sa mga temptation, sa mga kasalanan, kundi ma-overcome natin kasi this grace is a source of our strength to overcome all the temptation of this world. Tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa kanan, ang daming temptation. Kahit saan. Kahit sa social media, mag-scroll ka ng ganyan eh. Ang daming temptation, ang daming umahatak sa atin. Papalayo sa Panginoong Diyos. Yung apoy, yung init natin sa paglilingkod, huwag natin hayaang mamatay yan. Kundi patuloy po natin gatungan ng gatungan para mag-alab, mag-apoy, mag-init. Kasi darating yung time, tayo may limitation po tayo, may weaknesses po tayo. Darating yung time, manghihina ka. Saan pa tayo huhugot ng lakas? Kapag hindi tayo fully supply, hindi tayo fully recharged, di ba? And because of that grace of God, salamat dahil nandyan lagi ang biyaya ng Diyos para tulungan tayo, agapayan tayo, palakasin tayo. Hindi tayo laging malakas, di ba? Hindi tayo laging active ng ating pananampalataya, pero salamat dahil nandyan, available lagi yung grasya ng Panginoong Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Grace is not a license to sin, but a source of strength to overcome it. It empowers us to rise above our limitation. Hanggang dito lang kaya natin, pero because of that grace, nalalagpasan
Nagawa ko yun. Nakapag-share ako, hindi nga ako marunong magsalita. Mahihain nga ako. Pero na-share ko yung kabutihan ng Panginoon. That is the grace of God. Na tumutulong sa atin para ma-overcome natin ang ating mga weaknesses, yung ating mga limitations. Diba? Ang sarap ng grasya ng Panginoon Diyos. It empowers us to rise above our limitation, to seek forgiveness, and to extend it freely to others. Kaya nga na-extend natin yung grace na-share natin sa kapwa natin. We are not defined by our failures, but by the love that embraces us even in our brokenness. Nasasaktan din tayo. Nalulungkot din tayo. Dumadaan din tayo sa kawalan. Dumadaan din tayo sa iba't ibang mga pagsubok. But thank be to God. Thank God. Nandiyan ang biyaya, grasya ng Panginoong Diyos na patuloy na nagsusuklay sa atin ng strength to overcome all those things, weaknesses and limitations. Remember, grace is not a destination, but a journey of self-discovery, of compassion, and of living a life worthy of the extraordinary gift we have been given. Hindi lang ba sa ordinary itong ginagawa natin? Hindi lang ba sa ordinary itong buhay natin ngayon? We are living in an extraordinary life because of the grace of God. Amen. Bakit extraordinary? Dati, wala naman tayo eh. Sabi nga ng testimony kanina doon si Mong madaling araw, kanina ba kahapon, dati wala naman daw siya eh. 2 karton nga lang daw yung damit yung gamit nila. But because of the grace of God, sa biyaya ng Panginoong Diyos, sa grasya ng Panginoong Diyos, sa mga pagpapala ng Panginoong Diyos, naranasan natin ang masaganang buhay. Ikaw, ako, tayong lahat. Ang buo nating pamilya at sambayanan, patuloy na mararanasan yung grasya ng Panginoong Diyos. Amen? Grace is not a destination, but a journey of self-discovery, compassion, living a life worthy into an extraordinary gift that given to us. The grace of God is available to all. Available yan sa bawat isa sa atin. It's about extending undeserved kindness, understanding, and positive energy even when it's hard. Transforming negative situation with love and patience. Kahit na mahirap di ba? Kahit ang hirap ng buhay. But still, the grace of God is available to all of us, sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi, yung grace ng Panginoon Diyos, yung grace of God, kindness to unkind. Helping someone who is rude to you or giving unsolicited act of kindness to others. Nagiging mabuti ka. Kahit na yung kapwa mo hindi nagiging mabuti sa'yo, still, because of that grace, nagiging mabuti ka pa rin sa kanila. Ipinapakita pa rin natin yung kabutihan ng Panginoong Diyos. Yung forgiveness, diba? Sabi, letting go of resentment after someone wronged you rather than seeking revenge or holding into anger. Nagkakaroon tayo ng pagpapatawad sa ating mga sarili, sa kapwa natin. Sabi nga, letting go of the past. Hindi na tayo nag-hold ng mga grudges or anger, kundi sana nagre-release tayo ng forgiveness, empathy and understanding, listening patiently to someone's struggles without judgment, even if they made errors. Hindi tayo nag-judge kagad ng kapwa natin dahil may mali siya. I-judge na natin, no. We are giving empathy and understanding. Patuloy natin inuunawa ang bawat isa sa atin. Ang bawat kapatid na dumadaan sa mga masalimuot na sitwasyon. Another thing is simple greetings. Offering hi, hello, kamusta ka na kapatid? Kamusta? Or giving a smile to someone, making them feel seen and connected. Yung simple hi, hello, kamusta? It is an extension of grace to others. Diba? Pinaparamdam natin na kahit hindi kayo araw-araw nagkikita, hindi mo siya kinakausap, but because of kamusta or hi, hello, napaparamdam mo yung mabiyaya at grasya ng Panginoon Diyos sa buhay nila.
Peaceful responses, remaining calm when facing criticism. Lahat tayo dumadaan. Umaharap sa iba't ibang mga criticism. But sabi nga, let face it in a constructive criticism, not a destructive. Lagi natin tingnan mayroong mabuting bagay sa lahat ng ito. And because of that grace of God. Amen? There should not only be visible during Christmas season. It is a mass and experience in our daily life because it is a continuous flow of blessing. Sabi nga, grace of God that we receive is a must to display in our everyday life. Amen? Kasi nga, sabi nga, reason ng iba, Pasko naman, sige, magiging mabait ako ngayong Pasko. Magiging mapagpatawad na ako ngayong Pasko. Magiging mapagbigay na ako kasi Pasko naman. Sabi kasi, Christmas is giving. Patatawarin na kita kasi Pasko naman. Sana po, huwag ganun yung maging katwiran natin. There should not only be visible during Christmas season. Nawa po, every day of our life maging visible po yung pagiging kindness natin, yung forgiveness, yung empathy and understanding, yung simple greetings, yung peaceful responses, yung mga good character. Sabi nga ng maging visible ito, araw-araw po, hindi lamang tuwing araw ng Pasko. Diba? Madalas natin marinig, Pasko naman, sige, magpapatawad na ako. Pasko naman, sige, Christmas is giving. Parang tuwing Pasko lang tayo nagbibigay. Tuwing Pasko lang tayo magmamahal. Tuwing Pasko lang ba tayo magpapatawad? No. Sabi, it is a must see and experience in our daily life. It is a continuous flow of blessing. Kasi po, yung grace ng Panginoong Diyos, araw nating nararanasan ito. Amen? Amen. Palakpak para sa Panginoong Diyos. Hallelujah. May we walk this path together, guided by the light of grace, and forever grateful for its transformative power. Diba? Lakaran natin yung path na nais ng Panginoong Diyos because it is guided by the light of grace of God. Amen? Pang-apat po, sabi dito, Christ's sacrifice. Sabi ng John chapter 3, verse 16, For God so loved the world and gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. In the fullness of time, God sent His Son into the world. He gave His ultimate and final sacrifice. A perfect sacrifice. Sino po yun? Yung kaisa-isa niyang anak, ating Panginoon Jesus. Sabi rin ng Mark chapter 10 verse 45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Romans chapter 5 verse 8, God demonstrated His own love for us while we were still sinners. Christ died for us. Yung cross na nakikita natin as the source. Jesus' sacrifice on the cross is the ultimate demonstration and source of God's grace. Kapag nakikita natin itong cross, ano ba yung naaalala natin? It is a demonstration of the great love for us. Napakataki ng pag-ibig ng Panginoong Diyos. This cross signifies the grace of God. Grasya ng Panginoong Diyos, ikaw, ako, tayo lahat na nararanasan. On the cross is the ultimate demonstration and source of God's grace, making forgiveness and redemption possible. It is the bridge that leads to a blessed hope, freedom, and renewed relationship with God. Itong cross na to, sabi, ito yung tulay para saan? Sa buhay na pag-asa po natin. Yung dating walang-wala na tayong pag-asa, but because of that cross, nagkaroon tayo ng blessed hope.
Because of that cross, nagkaroon tayo ng kalayaan. And because of that cross, na-renewed yung relationship natin sa ating Panginoon Diyos. And that is the source of God's grace, that cross. Na lagi natin titingnan, hindi lang basta cross yan. Hindi lang basta dekorasyon yan dito. Lalo na sa ating sa iglesia natin. It reminds us that that cross is God's grace for us that leads to blessed hope, freedom, and renewed relationship. Amen? Amen. Panghuli po, sabi ito, empower believers. Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 16 says that from the glorious unlimited resources of God, He will empower us with inner strength through His Spirit. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Isaiah chapter 40 verse 29, ang mga mahihina at mapapagod ay kanyang pinalalakas. So God's grace empower us to service. We are expected to be gracious to others and use our spiritual gifts to serve and build up the church. Sino ang church? Hindi lang itong templo, kundi tayong lahat. We are church. Kailangan natin patuloy na magpalakasan sa bawat isa. Kasi nga sabi nga, we have limitations. We have weaknesses. May kanya-kanya tayong kahinaan. Hindi habang buhay malakas tayo, kaya kailangan natin ang bawat isa na magpapalakas, magpapasigla, magpapalusog ng ating pananampalataya. Hindi tayo mabubuhay ng tayo lang sa sarili natin. Di ba may kanta? Walang sino man nabubuhay para sa sarili lamang. Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Kailangan natin ang bawat isa sa atin. Parang may narinig. Kailangan kita. Kailangan natin ang isa't isa. Kasi natin yung lakas eh. Sabi, di ba? Ang walis tingting, hindi nga makakapagwalis kapag isang piraso lang, di ba? Hindi makakapaglinis yan. Kailangan ibukusin yung marami para makapaglinis. Same sa atin. Hindi tayo makagagawa kung tayo lang mag-isa. Kailangan natin ng tulong. Kailangan natin yung damayan ng bawat isa. Para makagawa tayo para sa kalwalhatian ng Panginoon. That is the grace of God that empowers us. Pinalalakas tayo, sinasakapan po tayo ng kapangyarihan. Grasya ng Panginoong Diyos. Sabi nga, when God is on our side, we are empowered against any obstacle that prohibits our growth and success. Diba? Dahil kasama natin ang Panginoong Diyos, lagi natin nararanasan ang empowerment of the Holy Spirit. It gives us confidence to face any challenges with assurance that God is greater than our challenges. Sino ba yung mga challenges ng buhay dito? Lahat tayo may mga challenges. Iba't ibang challenges yan. But thank be to God. Kasi God is on our side. There is the grace of God that is abundantly, sufficiently available sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8, verse 31, if God is for us, who can be against us? So God's grace is God's life jacket, not a parachute of sin. It's a foundation for a transformed life, allowing us to receive His unending love and power to live for Him even when we stumble. Kahit na minsan tayo ay nagkakamali, kahit na minsan tayo ay nagkakasala, still, nandiyan yung grasya at biyaya ng Panginoong Diyos. Kaya nga po ang Pasko ay panahon ng pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Ngunit ito rin po ay panahon ng pagpapahinga at pagninilay-nilay ng lahat ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay. Ang pinakamalaking pagpapakita ng grasya at biyaya ng Diyos ay makita sa buhay, kamatayan at pagkabuhay ni Jesus na nag-aalok ng kaligtasan sa lahat ng mananampalataya.
natin po yun. So Christmas is a time to celebrate the birth of Christ, but also a time to rest and reflect. The ultimate manifestation of God's grace is seen in the life, death, and resurrection of Jesus Christ, who offered redemption to all believers. Amen, diba? Kaya nga po, sabi po sa ating conclusion, Christmas is rapidly approaching. Ilang araw na lang po, Pasko na mga kapatid, at ilang araw na lang, matatapos na ang December, papasok na tayo sa bagong taon. So, hindi lang basta Christmas yung aabangan natin. While waiting for the Christmas and while waiting for the New Year, take time to rest and reflect. Christmas is rapidly approaching. We hope that we will take time to reflect on the true meaning of Christmas. A time to celebrate the birth of Jesus Christ, our Lord and Savior, that He came to this earth for the restoration of His creation. Amen po. Ang Pasko, hindi lang tayo basta mag-enjoy, hindi lang basta tayo magsasama-sama, maging masaya, ma-experience ang lahat ng bagay, kundi Christmas is a time to rest and reflect. Time to rest and reflect. Magbulay-bulay, magnilay-nilay tayo. From January till December, alalahanin natin kung gaano naging kabuti, katapat, kabiyaya ng Panginoong Diyos sa buhay natin. In spite of may mga naranasan tayong ups and downs, in spite of may mga hardship, dumaan tayo sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman, kawalan, kaubusan, but still, there is the grace of God available sa iyo, sa akin, sa ating lahat, and we will continue to enjoy the fullness of God's blessing. Amen? Sige po, sama-sama po tayo tumayo, sama-sama tayo magpuri, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Tunay ng dakila, tapat aming Panginoon. Salamat, salamat, salamat o Diyos. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Patuloy namin alalahanin ng kabutihan mo, ang katapatan mo, from all the months, the days, na lumipas, Lord, sa aming buhay. And now, we are counting on, Lord God, ilang araw na lang, Panginoong Diyos. Hindi lang ang Kapaskuhan na magtatapos, kundi maging ang taon na ito. Marami kaming naranasan, marami kaming mga bagay na nakita, nasaksihan, kung paano ka naging mabuti at tapat. Hindi lamang sa aming mga buhay, kundi sa paligid namin, sa iglesyang ito, sa bawat pamilya, sa aming community, lalo na sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Salamat, Lord God. Dahil punong-puno ka ng biyaya at grasya, Panginoon Diyos. At patuloy mo dito pinagdadaloy sa amin ng mga anak mo, na lubos, nagtitiwala, at nananampalataya sa iyo, Panginoon. Panginoon, ang pinakamataas na papuri, ang aming itinataas sa iyo, para sa pagbibigay mo sa amin ng buhay at mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Salamat po sa mga pagpapala na iyong pinagkaloob, sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga pagkakasala. Patuloy mo po kami pagkalooban ng mga biyayang ito na magagamit namin upang maipahayag ang iyong mga salita at upang kami ay maging karapat-dapat na sumunod sa iyo. Use us, Lord, as a vessel of your love and testimony of your faithfulness. Gamitin niyo po kami. Gamitin po ang aming buhay. Magliwanag sa mundong ito at maging inspirasyon sa iba, Panginoon. Salamat po, Lord. May mga bagay pa kami, Lord God, na hinihiling. Ito man ay pang personal, ito man ay pang pamilya, ito man ay kagalingan, provision po sa lahat ng aming pangangailangan. Lahat ng ito, Lord God, sama-sama namin itinataas sa iyo, Lord God, na hindi matatapos ang taong ito, Lord God, na kami, O Diyos, ay walang gagawin kundi
po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Sa anong salita? By the grace of God. Sa grace of power. In the name of Jesus. By the grace of God. May naman ay darap tayo sa pangalawang bahagi ng pagbibigay. Sabi nga giving time. Sabi? Blessing time. Sabi nga, no? Lagi sinasabi ni Sister Angie. Kumakayo. Kaya sabi nga, tayo magbigay sa Panginoon. Kung paano pwedeng mag-testimony ng makaraso lang. Sa kada bigay ko po, sa totoo lang po, sa kada bigay ko, natutuwa ako sa ginagawa niyo. Hindi po, isisidlan ko po talaga. Lagi nang punong-puno yan. Amen. Sa Diyos ko po yung tinataas. Lagi ko po, na-almost nabigay ako ng bigay, labas ako ng labas ng program ko. Pero ito naman pasok na ng pasok. So, ito lang. Hindi po talaga ako nawawalan. Kahit po talagang barya-barya lang ng tira, ilalagay pa uli ng Lord. Ganun po talaga, pag nagbigay ka, talaga ang Lord kumikilos na ibabalik. Sabi nga blessed to be a blessing. Sabi nga. Amen po, let's pray po sa ating. Salamat po Diyos sa ganito. Lord, ang kumilos sa amin. Alam mo po Lord, mga pangangailangan ng bawat isa. Lord, ikaw ang nagbibigay. Ikaw ang nagbibigay ng mga grasya ito at pagpapalas na nararanasan namin. Huwag mo ito, Lord, na lagi, Lord, na isa-isip namin, Lord, na lagi kang maibibigay sa amin. Kaya, manatili kami na kumilos, na aralin din namin na ibigay ito para sa Panginoon. Yung mga 10%, yung mga offering, yung mga love gift, O God, na nilalagay mo sa amin kasi Panginoon, ibibigay mo namin ito dahil sa'yo ito, Panginoon, pinagkakalong namin ito para sa iyo, Panginoon. Nagiging instrumento lamang yung mga taong binibigyan namin, God. Dahil Lord, sinabi mo nga, bless, to be a blessing ang buhay namin, kung paano kami ginagamit ang buhay namin sa larangan ng pagbibigay, O God. Pagpalain, Lord, ang mga salapin na ito, Panginoon, ng mga binibigay, mga pinagkakalong ng bawat member, bawat leaders and workers of this church, O God. Lord, magamit lamang sa iyong kapunihan, sa ikagawad at kaayos ng GGC Church, O God. Ikaw rin ang kumilos, Lord. Share their blessings, O God. Ano mo yung makakamtan nila at this year, O God, share ng nila ito. Lord, hindi matatapos ang 2025, Lord, pagpapalain mo, Lord, ang buong pamilya ng God's Glory Church, O God. Sa iyo lahat ng kapunihan, kalwalhatian, at higit na ikaw ang aming pasalamatan sa buhay na nilaan mo sa aming buhay. In Jesus' name we pray, everyone says, Amen. So, pinagpapagabi po muli sa ating lahat. Ilan lamang po para sa ating mga announcement. Our Sunday service starts at 9:30 a.m. and for our ensign offertory, Brother Arvin Pulo. And for our flower offertory, Alvin Musni and Berta the same family. And for our food sponsor po for children, Felizarde and the Guzman family. So, tuloy-tuloy pa rin po ang ating prayer morning and devotion every Tuesday to Saturday. And for our Bible study, sa Saturday po, William residents, Iba residents, Macau residents, and for Sunday, Malgari residents. Simbang umaga po, December 16 to 24, 2025, 4 a.m. at JTN Church.
Yun lamang po, God bless us. Amen. Praise God. So, sabi nga ng tagapagsalita kanina, no, yung panahon natin ngayon is a Christmas season. So, time to reflect, to relax and reflect. No? At isa sa makikita natin sa once we reflect, no, yung talagang sagana grasya ng Panginoon. No? Sabi nga, tayo na lubos na nakaunawa ng kahulugan ng Kapaskuhan. Yung focus ng isip natin, ng puso natin, ay hindi sa ano ba mga bagay na temporary, kundi nandun tayo sa kalagayan na makikita natin yung saganang biyaya ng Panginoon na dulot ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. No, na kung saan yung dakilang biyaya na ito ng Panginoon sa ating buhay, yung grasya, no? Na kakaharapin natin ang Kapaskuhan ng may lubos na pangunawa sa kabutihan ng Panginoon at haharap din natin ang panibagong taon na may lubos na pagtitiwala sa ating Diyos. No? At dahil yan sa biyaya ng pagkakakita natin, yung buhay natin ay nakapaloob sa biyaya ng Panginoon. Kaya talagang there are a lot of reasons, no, na talagang magdiwang ng Kapaskuhan dahil sa ganang biyaya ng Panginoon. Amen po. Hindi po tayo pong lahat ng manalangin. Kakilan ka sa gabi nitong muli. Salamat sa mga salita mo na inatin kayo lingkod. Salamat, Panginoon, sapagkat nakikita namin, O Lord God, sa panahon ng aming pong reflection. Lord God, sa Kapaskuhan ito, makikita namin yung dakilang biyaya mo, dakilang Diyos na nararanasan ng buot ng bawat isa sa amin na dulot ng yung dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sapagkat we are blessed with time ng dakilang Diyos sa saganang biyaya yan, yung grasya mo, na kailanman, Panginoon, na hindi natapos sa ating buhay. Kaya dalangin namin na mga salita mo ito, Diyos, ay patuloy po na magpaunawa at magpanariwa, Panginoon, ang aming po pananampalataya na kung saan, Panginoon, kadakot nito ang dakilang biyaya na mula sa iyo, na patuloy namin lalaharan at pamumuhayan sa aming buhay. Biyaya mo, Panginoon, o grasya mo, na magdadala sa amin ang pagtinig na piliin namin, Panginoon, ang buhay na ayon sa ikalooban, ang buhay na ayon sa ikatwiran, buhay na nakapasakop sa iyong banal na presensya. Salamat, Panginoon, sa lingkod na ginamit mo, kung papalay sumagana sa kanyang buhay, kasama ang kanyang pusang bayan. At sa bawat isa amin na nakapakinig sa iyong mga salita, pagdamanin mo at sa iyong mga salita mo ito sa ating mga puso at mga kapatid namin, hindi namin nakasama, ano ba na kanilang kalagayan. Yes, Lord. Sila, Panginoon, at patuloy na paghalian mo ang kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon, kaya naman sa gabi ito, patuloy mo namin ilapit sa iyo lahat ng parangal, papuri, pasasalamat, pagduwalhati sa daming pangalan